Master Jet, nag-aabang tayo ng salary increase, pero salary decrease ang dumating. Actually, parang ano po, no, yun talaga yung nangyari, no, as early as now. And yung pagpasok ng pagtaas ng PhilHealth contribution at maging yung inaabangan na pagtaas din ng pag-ibig contribution next month. Instead na salary increase na inaabangan ng karamihan, naging salary decrease dahil sa pagtaas ng deduction. And to be honest with you, ito po ay given na sitwasyon long time ago. No, yung pagtaas sa PhilHealth contribution, 2019 pa po yung nabatas, nandoon na po nakalagay na by the year 2023, 4.5%, 2024, 5%, 2025, 5%. So makikita na po yun as early as 2019 na talagang by 2024 tataas yung PhilHealth deduction. Yung pag-ibig naman, ayon sa pag-ibig, that was designed actually 2021 pa. Pero dahil po doon sa epekto ng COVID-19 pandemic, kaya naging 2024 yung implementation. And one sign na talagang to prove na nakikita na ito noon pa man ay yung mga PLIs, mga private lending institutions, na sa halip na 5,000 lang yung requirement ni DepEd para sa minimum net take-home pay after deduction sa loan, nang ginagawa ng ilang mga bangko na sa 5,500 o kaya ay 6,000 or 6,500 yung kanilang nire-require na net take-home pay after the deduction. Bakit? Kasi the moment na magbigay sila sa inyo ng loan, sila yung magiging nasa huli sa listahan ng priority sa deduction. If ever mag-stick sila sa 5,000 limit at ganito yung mangyari, tataas si PhilHealth, tataas si Pag-ibig, sila yung unang maging sakripisyo. Sila yung mapupunta sa undeducted obligation portion ng payslip. Sila yung hindi makakadeduct, sila yung hindi makakakuha ng remittance dahil doon sa pag-stick nila sa 5,000 limit. Kaya yung mga PLIs, tinaasan nila yung limit 5,500 o kaya ay 6 o kaya ay 6,500 para pagtaas ng PhilHealth, pagtaas ng Pag-ibig, nasa safe level pa rin po sila. So yun po yung ginawa ng ibang mga PLIs. And just to be honest na rin, yung iba kasi although ginawa yan ng PLI para secure na hindi makakaroon ng undead, many of us ay dahil hindi tayo satisfied doon sa 5,500 or 6,000 na limit, kasi feeling natin 5,000 naman yung required. So ang ginawa, nag-avail ng dagdag na utang sa GSIS, which is isang priority deduction. So ang nangyari, tinaasan yung loan sa GSIS, tinaasan yung amortization para as long as makater sa 5,000 limit na DepEd. So ngayon, pagpasok ng GSIS o kaya ay Pag-ibig o Provident Loan na deduction na which is puro mga priority, pagpasok ng kanilang deduction, yung ginagawa, iniingatan ni PLI na hindi maging 5,000 yung net pay, ang nangyari, naging 5,000 nga. Kasi dumagdag ng utang sa GSIS, Pag-ibig o kaya ay doon sa Provident Loan. So pagpasok ngayon ng deduction, dagdag sa PhilHealth at Pag-ibig, inakakaroon ng undead. So sayang yung ginawa ni PLI, no? Kasi yung ending, sila pa rin yung mapupunta sa undead dahil doon sa pagdagdag ng utang ni borrower. So yun ay nangyayari. That is reality, no? So yun po yung talagang isa sa mga dahilan kung bakit nakakaroon ng 5,000 limit na lamang talaga, 5,000 na lang talaga na net pay sa ngayon, kahit yung mga PLIs ay tinaasan na nila yung limit ng net pay sa mga umuutang sa kanila. So yun po mga master ay so far sa ngayon, yun po yung realidad, no? Mag-aabang po tayo if ever meron pong something na darating para tataas yung basic pay, no, para at least naman tataas yung net take home pay. Ang nakakalungkot lang kung sakali na tataas yung basic pay, ang mangyayari naman
ay lalapit muli tayo sa mga PLIs at doon naman mapupunta yung increase, which is supposedly intended para madagdagan yung ating tinatanggap every month mula po sa ating pagtatrabaho as part of our net take home pay.